Gusgusing batang babae, pinagtawanan at nilait ng buong klase dahil isa lamang siyang hamak na anak ng isang katulong. Pero kinabukasan, biglang may dumating na magarang sasakyan sa paaralan at kinalabutan sila nang bumukas ang pinto nito. Ang batang si Emily Santos ay isang 7 taong gulang na batang babae na maituturing nga natin na mayroong kasing talas ng brilyante ang isipan at katalinuhan. Dahil sa kanyang talino, nakakuha siya ng buong scholarship sa prestiyosong Manila International School, isang pribadong institusyon sa gitna ng masiglang kabisera ng Pilipinas. Sa kabila ng kanyang husay sa pag-aaral, hindi naging madali ang buhay ni Emily. Nakatira si Emily sa isang simpleng bahay kasama ang kanyang nanay na si Aling Rosa na nagtatrabaho bilang isang marangal na katulong sa ilang mayamang pamilya sa lungsod. Mahaba ang mga araw ni Aling Rosa, puno ng walang katapusang gawain, pero palagi niyang sinisiguradong may oras siya para suportahan ang pagmamahal ni Emily sa kanyang pag-aaral. Dinadala niya ang mga pinabayaan ng libro at materyales mula sa bahay na kanyang nililinis na nagiging kayamanan naman para sa kanyang anak. Gabi-gabi, abala si Emily sa pagbabasa ng mga librong ito. Nilalamo ng kanyang murang isipan ang bawat kaalaman na kanyang natutuklasan. Lumaki si Emily na hindi kilala ang kanyang tatay. Hindi madalas magkwento si Aling Rosa tungkol dito at laging nalulungkot kapag nababanggit ang lalaki. Alam lang ni Emily ay iniwan sila nito noong siya'y sanggol pa lamang at mula noon ay wala na silang balita tungkol sa kanya. Sa kabila ng kakulangan, nanatiling buo ang loob ni Emily. Nangangarap siya ng mas maliwanag na kinabukasan kung saan may aangat niya ang kanyang nanay mula sa kanilang simple at mahirap na pamumuhay. Isang maulan na hapon, nakaupo si Emily sa mesa sa kusina, abala sa kanyang takdang aralin, habang naghahanda naman ng hapunan ng kanyang nanay na si Aling Rosa. Amoy adobo ang maliit na espasyo ng kanilang bahay, nagdudulot ng aliw sa kabila ng kanilang paghihirap. Mama, pwede ka bang ulit magkwento tungkol kay tatay? Tanong ni Emily nang may pag-aalinlangan. Tumigil sa pagsusulat ng kanyang math problems. Bumuntong hininga si Aling Rosa. Bumagsak ang kanyang balikat at humarap sa kanyang anak. Emily anak, di ba mas mabuti nang huwag nang mag-isip tungkol sa nakaraan? Lagi ko namang sinasabi sa'yo, kailangan lang natin laging mag-focus sa hinaharap natin. Hayaan mo na kung ano mang nangyari sa nakaraan. Pero bakit po siya umalis, nanay? Bakit ayaw niya pong direktang sagutin yung mga tanong ko? Ang boses ni Emily ay puno ng kuryosidad at sakit. Hindi niya po ba tayo mahal? Pinunasan ni Aling Rosa ang kanyang kamay sa apron at lumuhod sa tabi ni Emily. Puno ng lungkot at tibay ang kanyang mga mata. Mahal niya tayo, Emily, pero minsan may mga bagay sa buhay natin na, alam mo yun, mahirap maintindihan. Ang magagawa lang natin ay magpatuloy. Tumango si Emily, kahit masakit pa rin ang kanyang puso sa mga tanong na walang sagot. Bumalik siya sa kanyang takdang aralin, determinado na mapaligaya ang kanyang ina sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Samantala sa Manila International School naman, malaki ang kaibahan ng buhay ni Emily sa kanilang tahanan. Ang mga bata kasi roon ay mula sa mayayamang pamilya, dumarating sa mga magagarang sasakyan at nakasuot ng pinakabagong uso na damit. Samantalang si Emily ay gamit-gamit ang second-hand niyang uniform at may gasgas na sapatos. Kaya talaga namang mukha siyang kakaiba at hindi nararapat sa lugar niya iyon. Tuwing recess, nauupo si Emily mag-isa sa ilalim ng puno ng mangga. Nagbabasa ng librong hiniram niya mula sa library ng paaralan. Lumapit ang isang grupo ng kanyang mga kaklase at biglang nagtawanan. Tignan niyo, yung anak ng katulong. Pang-aasar ng batang si Clara na merong napakagandang suot at magandang pagkakatali ng buhok at merong mayabang na ekspresyon. Nililinis din ba ng nanay mo yung mga bahay namin? Pabirong tanong naman ng kaklase niya pang si Marco, isa pang bata mula sa may impluwensyang pamilya. Siguro pwede niyang linisin yung sapatos ko sa susunod. Pang-aasar pa nito. Namula ang pisngi ni Emily pero pinanatili niyang nakatutok ang kanyang mga mata sa libro. Nagkukunwaring hindi sila naririnig.
Sa loob, pumipintig ang kanyang puso sa kahihiyan at galit. Ang isa sa mga guro naman na si Mrs. Garcia ay nakatayo malapit. Pinapanood ang eksenang nagaganap. Pero sa halip na makialam, umiling na lamang siya at tila ba wala sa isip niya na itama ang masamang pag-uugali ng mga batang ito. Mga bata, tama na yan, bantong hininga niya. Emily, magpasalamat ka na lang at nabigyan ka ng pagkakataong mag-aral dito. Dagdag niya pa. Mas masakit ang mga salitang iyon kaysa sa mga panunukso ng mga bata. Isinara ni Emily ang kanyang libro at tumayo. Pinipigil ang mga luha habang palayong naglalakad. Nahanap niya ang aliw sa library ng paaralan kung saan maaari siyang magtago sa mga kwento at kalimutan ang kalupitan ng kanyang mga kaklase. At sa kabila nga rin ng mga hamon, nagkaroon naman siya ng isang espesyal na pagkakaibigan sa lalaking si Donald. Isang mabait at simpatikong batang lalaki. Nakaklase niya rin. Si Donald ay mula sa isang middle class na pamilya at hindi katulad ng iba, nakita niya ang totoong halaga ni Emily. Isang araw habang nakaupo si Emily mag-isa sa ilalim ng puno ng mangga, lumapit si Donald na may hinhingiti. Oy Emily, gusto mo bang maglaro tuwing recess? Tumingala si Emily, nagulat sa sinabi ni Donald. Talaga? Hindi ka ba nag-aalala? Tumango naman si Donald. Bakit naman ako mag-aalala? Matalino ka at mabait. Nagsiselos lang yung ibang mga kaklase natin eh. Nagpapasalamat sa kabutihan niya, pumayag si Emily at mabilis silang naging magkaibigan. Ginugol nila ang kanilang mga recess sa paggalugad sa mga paligid ng paaralan, pagbabahagi ng mga kwento at pagtutulungan sa kanilang mga pag-aaral. Ang pagkakaibigan ni Donald ay naging liwanag sa madilim na araw ni Emily. Sa tahimik ng gabi, habang nakahiga sa kama. Sa ganitong mga pagkakataon ay madalas iniisip ni Emily kung ano kaya ang itsura ng kanyang tatay. Meron din kaya siyang mga mata na kasing itim ng sa kanya? Mahilig din kaya siyang magbasa? Iniisip din kaya siya ng ama niya? Sa kabila ng sakit, kumapit siya sa pag-asa na balang araw ay malalaman niya ang katotohanan tungkol sa kanya. At dumaan pa nga ang mga araw. Bawat isa ay parang normal lamang at karaniwan. Puno ng iba't ibang mga bagay at mga normal na gawain ni Emily mula sa pag-aaral at pagtulong sa kanyang ina sa bahay. Hindi alam ni Emily na ang buhay niya ay malapit nang magbago sa paraang hindi niya inaasahan at ang mga sagot sa kanyang mga tanong ay mas malapit na kaysa sa kanyang inaakala. Talaga namang hindi na bago kay Emily ang mga pagsubok. Sa Manila International School pa lamang, araw-araw na siyang nilalait ng kanyang mga klase at pinapabayaan ng ilang guro. Ngunit nanatiling matatag si Emily. Ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Bawat umaga, maaga siyang gumigising para tulungan ang kanyang nanay na si Aling Rosa bago pumasok sa eskwela. Sa kabila ng mga pangungutya at masasakit na salita, taas noo pa rin si Emily. Pinapatakbo ng matinding pananais na magtatagumpay rin siya sa buhay. Isang maaraw na hapon, nang tumunog ang kampana na hudyat ng recess, muling pinalibutan si Emily ni Clara at ng kanyang mga kasama. Hoy ikaw, anak ng katulong! Tawag ni Clara na may pang-iinis, puno ng paghamak ang kanyang boses. Ba't ka pa kasi pumapasok dito sa school na to? Hindi mo ba napapansin? Hindi ka bagay dito. Hinawakan ni Emily ang kanyang mga libro ng mahigpit. Tinatanggihan ang kanilang mga salita na pumasok sa kanyang utak at masira nito ang kanyang determinasyon. Katulad lang din ako ninyo. Nababagay lang din naman ako sa eskwelahan na to. Sagot niya ng mahina pero matatag. Pinaghirapan ko ang lahat para makapunta ako dito. Tumawa si Marco. Kumikislap ang mga mata sa kalupitan. Pinaghirapan? Swerte mo lang. Hindi mo alam, kinakaawaan ka lang eh. Kaya ka nag-aaral dito dahil sa awa. Habang lumalayo ang grupo, naramdaman ni Emily ang sakit ng kanilang mga salita pero ipinagsantabi niya ito. Pumunta siya sa library kung saan nakahanap siya ng aliw sa katahimikan at sa pagsama sa kanya ng kaibigan niyang si Donald. Okay ka lang ba? Tanong ni Donald, bakas ang pag-aalala sa muka. Tumango si Emily, pilit na ngumiti. Ayos lang ako, Donald. Hindi naman nila ako masasaktan kung hindi ko sila papayagan eh. Ngumiti si Donald pabalik, humahanga sa kanyang lakas. Alam mo Emily,
Ikaw ang pinakamatapang na nakilala kong tao. Isang gabi napansin ni Emily na tila labis na pagod ang kanyang ina. Maputla ang mukha ni Aling Rosa at kumikilos siya ng mabagal na hindi normal sa kanya. Mama, ayos ka lang ba? Tanong ni Emily. Puno ng pag-aalala ang boses. Sinubukan ni Aling Rosa ng umiti pero nauwi lang ito sa matinding pag-ubo niya. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, anak. Magiging maayos din ako. Pero kinabukasan kitang-kita na hindi maayos si Aling Rosa. Napakahina niya para bumangon. At naramdaman ni Emily ang pag-aalala na tumataas sa kanyang kaloob-looban. Mama, kailangan mong magpahinga. Ano pong bahala sa lahat? Pagpapayapa ni Emily sa kanyang nanay. Kahit sa loob niya ay nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Sa loob ng 3 araw, pinagsabay ni Emily ang pag-aaral at mga gawaing bahay. Pinilit niyang siguraduhin na may lahat ng kailangan ng kanyang nanay habang nagpapatuloy sa kanyang mga takdang aralin. Pero napakabigat ng dagdag na responsibilidad at nahihirapan siyang makasabay. Sa paaralan, patuloy ang walang humpay na pangungutya ni na Clara at ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, bigla na nga lamang lumapit si Clara kay Emily na may pagtutusong ngiti. Emily, alam mo, dahil matalino ka, bakit hindi mo ako tulungan sa mga assignments ko? Mungkahi ni Clara, puno ng di makatotohanang tono. At ito pang maganda dyan, babayaran pa kita. Nag-aalinlangan si Emily. Alam niyang mali ito, pero ang matinding pangangailangan ng pera para sa gamot ng kanyang nanay ang nagtulak sa kanyang desisyon. Sige, gagawin ko. Pumayag siya ng hindi bukal sa kanyang kalooban. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho si Emily ng usdo sa mga assignments ni Clara. Ngunit, naapektuhan ang kanyang sariling pag-aaral. Pero sa oras na iniisip niyang na kaya niyang balansehin ang lahat, dumating ang isang malaking sakuna. Nung tanghalian sa kanilang paaralan, lumapit sina Clara at Marco sa opisina ng punong guro o principal's office. Kunwaring inosente ang kanilang mga muka. Mr. Reyes, panimula ni Clara na may matamis na boses. May kailangan po kaming i-report. Si Emily po. Siya po yung gumagawa ng mga assignments ng ibang estudyante kapalit po ng pera. Malalim na sumimangot ang principal na si Ginoong Reyes. Totoo ba ito? Tanong niya. Tumango ng mariin si Clara. Opo sir, nakita namin siya na ginagawa ang math homework ni Marco. Kaya naman kinahaponan, pinatawag si Emily sa office ng principal. Nakarap siya kina Mr. Reyes at ang kanyang advisor na si Mrs. Garcia. Kumakabog ang puso niya sa takot. Emily, totoo ba na gumagawa ka ng assignments ng ibang estudyante kapalit ng pera? Tanong ni Ginoong Reyes ng mahigpit. Napuno ng luha ang mga mata ni Emily habang tumatango. Opo sir, pero hindi ko naman po ginusto. May sakit po ang nanay ko at kailangan ko ng pera para sa kanyang mga gamot. Umiling si Mrs. Garcia ng may pagkadismaya. Emily, naiintindihan namin ang iyong sitwasyon, pero hindi ka tanggap-tanggap ang ganitong ugali. Dapat sana'y lumapit ka sa amin para humingi ng tulong. Pero wala naman pang nakikinig sa akin dito. Pabulong na sagot ni Emily, nanginginig ang boses. Gusto ko lang naman po talagang matulungan ang nanay ko. Bumuntong hininga si Ginoong Reyes ng malalim. Hindi namin maaaring palampasin ito, Emily. Kailangan mong harapin ang mga resulta ng ginawa mong aksyon. Umalis si Emily sa opisina na mabigat ang puso. Pakiramdam niya ay dinala niya ang bigat ng kawalang katarungan. Umuwi siya ng araw na iyon. Basag ang loob ngunit hindi pa rin susuko. Alam niyang nagkamali siya pero alam din naman niyang ginawa niya ito dahil sa desperasyon at pagmamahal sa kanyang ina. Kinagabihan habang nakaupo si Emily sa tabi ng kama ng kanyang nanay, inabot ni Aling Rosa at marahang pinisil ang kamay ng anak niya. Pasensya ka na, Emily. Hindi dapat ito ang pasan-pasan mo. Napakabata mo pa. Umiling si Emily. Bumabagsak ang mga luha sa kanyang muka. Mama, gusto ko lang pong makatulong. Hindi ko po alam kung ano pang magagawa ko. Niyakap ni Aling Rosa ang kanyang anak ng mahigpit. Malalampasin natin ito, anak. Tandaan mo, kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan nating gawin ang tama. Tumango si Emily.
Nahanap ang lakas sa mga salita ng kanyang ina. Sa kabila ng masamang pagtrato sa eskwela at mga paghihirap sa bahay, nangako siyang mananatiling totoo sa kanyang sarili at sa kanyang mga prinsipyo. Haharapin niya ang mga hamon tulad ng itinuro sa kanya ng nanay niya at patuloy na lalaban para sa isang mas magandang kinabukasan. Patuloy na hinarap ni Emily Santos ang mga pagsubok sa kanyang buhay sa paaralan na may kasamang tapang at tahimik na determinasyon. Ang panloloko sa kanya nila Clara at ang galit ng punong guro ay yumanig sa kanya, ngunit hindi nito nabasag ang kanyang diwa. Muli niyang isinubsob ang sarili sa pag-aaral, nakahanap ng aliw sa pang-araw-araw na gawain at sa pagsasama ng kanyang kaibigan na si Donald. Ngunit nagsimula na ring mag-ugat sa kanyang puso ang bagong kuryosidad tungkol sa misteryo ng kanyang nawawalang ama. Isang hapon, habang nag-iisa si Emily sa bahay at gumagawa ng takdang aralin, tumunog ang telepono. Nagulat siya. Bihira silang makatanggap ng tawag, lalo na kapag nasa trabaho ang kanyang nanay. Nag-atubili siya sandali bago sinagot ang telepono. Hello? Ang boses ni Emily ay may pag-aalinlangan. May sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang isang malalim at di kilalang boses ng lalaki. Si Emily ba to? Opo, sino po sila? Tanong ni Emily. Nagsisimula ng kabahan. Ang boses ng lalaki ay biglang nanigas at halos naging mapag-utos ito. Kailangan kong makausap ang nanay mo. Sabihin mo sa kanya na kailangan nang makita ni Ramon, ang kanyang anak. Emily, Diyos ko. Lalong nalito si Emily. Sino po sila? Bakit niyo po gustong makausap ang nanay ko? Bago pa siya makakuha ng sagot, bumukas ang pintuan at pumasok si Aling Rosa. Mukhang pagod mula sa trabaho. Nakita niyang hawak ni Emily ang telepono at biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Nag-aalala. Sinong kausap mo, Emily? Tanong ni Aling Rosa na may tensyon sa boses. May lalaki po kasing tumatawag, sagot ni Emily. Tinatakpan ang receiver. Ang pangalan niya daw po ay Ramon at gusto niyang makita ang kanyang anak. Namutlang mukha ni Aling Rosa. Mabilis niyang kinuha ang telepono mula kay Emily at kinausap ito ng may tensyon at kontroladong boses. Si Rosa ito, sino sila? Maikli lang ang pag-uusap. Ang mga sagot ni Aling Rosa ay maiksi lang din at ang kanyang ekspresyon ay nanatiling matigas at halos hindi mabasa. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang telepono at hinarap si Emily. Pilit nang umiti upang itago ang kanyang pag-aalala. Emily, mali lang yata yung tawag na yun. Nagkamali lang ng nadayal. Huwag mo nang isipin. Sabi niya, pero nakita ni Emily ang takot sa kanyang mga mata. Tumango si Emily ng mabagal pero naitanim na ang binhi ng kuryosidad sa kanyang sarili. Sino si Ramon? Bakit niya gustong makita ang kanyang ina at higit sa lahat? Anong ibig sabihin niya sa mga salitang makita ang kanyang anak? Sa mga sumunod na araw, hindi maalis ni Emily ang pakiramdam na may mahalagang bagay na itinatago ang kanyang nanay sa kanya. Sinimulan niyang pagtuunan ng pansin ng maliliit na bagay. Ang pagkalungkot ng mga mata ng kanyang ina kapag nababanggit ang kanyang tatay at ang mga liham at larawan na nakatago sa lumang kahoy na baul sa kanilang kwarto. At ngayon, ang misteryosong tawag na ito. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Emily na dahan-dahang lumapit at buksan ang paksa tungkol sa tatay niya. Mama, naiisip niyo po ba si Papa kahit minsan? Tanong niya ng mahinahon. Pinapanood kung ano nga bang magiging reaksyon ng kanyang nanay sa kanyang sinabi. Huminto si Aling Rosa sa kanyang ginagawa at tumingin kay Emily. Puno ng kalungkutan at tila takot ang kanyang mga mata. Siyempre naman anak. Pero tapos na yun, kailangan na nating mag-focus sa kasalukuyan. Pero papaano po kung hindi pa talaga tapos ang nakaraan, Mama? Patuloy ni Emily ng dahan-dahan. Paano po kung may mga bagay na kahit papaano ay kailangan ko pa pong malaman? Malalim na bumuntong hininga si Aling Rosa. Bumagsak ang kanyang balikat sa bigat ng mga di mabigkas na katotohanan. Emily, may mga bagay na mas mabuting kalimutan na lang. Maniwala ka sa akin. Tumango si Emily pero sa loob niya, lalong nag-alab ang kanyang kuryosidad.
Kailangan niyang malaman ng katotohanan tungkol sa kanyang tatay at kung ano ang itinatago ng kanyang nanay. Isang Sabado ng hapon, biglang inimbitahan ni Donald si Emily sa kanilang bahay. "Bakit hindi ka sumama sa amin para sa tanghalian, Emily? Gusto kang makilala ng pamilya ko." Mungkahi niya na may mainit ng ngiti. Nag-atubili si Emily, nakaramdam ng kaba. "Hindi ko alam, Donald. Paano kung hindi nila ako magustuhan?" Malumanay na tumawa si Donald. "Syempre naman magugustuhan ka nila. Ikaw kaya ang best friend ko. Halika na, magiging masaya to." Pumayag si Emily at di nagtagal ay naglalakad na nga sila papunta sa bahay ni Donald. Isa itong simpleng bahay pero puno ng saya at amoy ng masarap na pagkain. Binati si Emily ng mga magulang ni Donald na may tunay na kabaitan. Agad na pinaramdam na siya ay welcome sa kanilang tahanan. "Emily, ang saya naming makilala at makita ka na sa personal," wika ni Ginang Cruz, ang nanay ni Donald, habang nag-aayos ng mesa. "Alam mo, lagi kang kinikwento ni Donald." "Salamat po sa mainit niyong pagtanggap," sagot naman ni Emily ng mahinhin. Nararamdaman ang init na bumabalot sa kanyang dibdib. Sabay-sabay silang kumain at napansin ni Emily ang magaan na samahan at pagmamahal na namamayani sa silid. Nagpapatawa naman ang tatay ni Donald. Pinagtatawanan ng lahat ng mga bagay habang ang nakababatang kapatid na babae ni Donald ay masiglang nagkikwento tungkol sa kanyang araw. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Emily ay bahagi siya sa masayang pamilyang ito. Pagkatapos ng tanghalian, nagtipon sila sa sala kung saan patuloy ang kwentuhan at tawanan ng pamilya ni Donald. Pinanood sila ni Emily na may halong paghanga at pananabik. Malayo ito sa kanyang sariling tahanan kung saan madalas ay mabigat ang katahimikan sa mga di nabibigkas na alalahanin at bigat ng kanilang mga pagsubok. Habang papalitit ang gabi, hindi napigilan ni Emily ang alon ng emosyon. Nagpaalam siya sandali at pumunta sa banyo, kung saan niya pinakawala ng kanyang mga luha. Hinahangad niya ang isang pamilyang tulad ng kay Donald. Ang init at seguridad na tila madaling ibinabahagi ng mga ito at ang pagmamahal sa bawat isa. Pagbalik niya, napansin ni Donald ang kanyang namumula ng mga mata at hinila siya sa isang tabi. "Ayos ka lang ba, Emily?" Tumango si Emily, pinupunasan ng kanyang mga mata. "Ayos lang ako. Sadyang, ang ganda lang kasi ng pamilya mo, Donald. Sana meron din akong ganoon." Niyakap siya ni Donald ng mahigpit. "Nandito ako para sa iyo, Emily. At gusto ka rin ng pamilya ko. Kaya, lagi kang welcome dito." Ngumiti si Emily sa kabila ng kanyang mga luha. Nararamdaman ang paggaan ng kanyang puso. Alam niyang meron siyang tunay na kaibigan kay Donald at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na patuloy na lumaban kahit paunti-unting nabubuksan ang mga misteryo ng kanyang nakaraan. Talaga namang natagpuan ni Emily Santos ang isang tunay na kaibigan sa katauhan ni Donald Cruz. Lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan sa bawat araw na lumilipas. Nagbibigay kay Emily ng pakiramdam ng katatagan at aliw sa gitna ng mga bagyong pinagdadaanan niya sa buhay. Ang walang patid na suporta at kabaitan ni Donald ay naging tanglaw para kay Emily, lalo na sa kanyang patuloy na pagharap sa mga hamon sa paaralan at sa bahay. Isang hapon habang nakaupo sila sa ilalim ng paborito nilang puno ng mangga pagkatapos ng klase, napansin ni Donald na tila tahimik na naman si Emily. "Emily, ano ang iniisip mo?" tanong ni Donald, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Bumuntong hininga si Emily, nakatingin sa kanyang mga kamay. "Di lang talaga mawala sa isip ko yung tungkol sa pamilya mo. Kung gaano sila kasaya at perpekto. Hindi ko maiwasang hangarin na magkaroon din ako ng ganun." Inabot ni Donald ang kamay ni Emily at hinawakan ito. "Emily, may gusto akong sabihin sa'yo. Alam mo, yung pamilya ko, hindi kasing perpekto ng inaakala mo." Nagulat si Emily. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Donald. "Noong 3 taong gulang ang kapatid kong si Ana, na-diagnose siya ng cancer. Isa ito sa pinakamahirap na panahon para sa aming pamilya. Halos mawala na siya sa amin. Kinailangan niyang sumailalim sa napakaraming gamutan. At may mga pagkakataon na hindi namin alam kung
Makakaraos siya. Nanlaki ang mga mata ni Emily sa pagkabigla. Hindi ko alam yun, Donald. Pasensya na. Bahagyang pinisil ni Donald ang kamay ni Emily. Talagang mahirap yung pagkakataon ng buhay namin na yun, Emily. Pero alam mo, hindi kami sumuko. Suportado namin ang isa't isa at sabay naming nilabanan ang lahat ng pagsubok. Ngayon, okay na si Anna at maayos na siya. Ang gusto ko lang iparating ay walang perpektong pamilya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok pero hindi ibig sabihin ay susuko na tayo. Patuloy tayong lalaban tulad ng ginagawa mo at ng iyong nanay. Naramdaman ni Emily ang isang alon ng emosyon. Salamat sa pagbabahagi niyan sa akin, Donald. Malaking bagay talaga yun sa akin. Mainit na ngumiti si Donald. Malakas ka, Emily. Huwag mong kakalimutan yun. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na nagtagumpay si Emily sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang pagsusumikap at determinasyon ay nagbunga. At siya ang naging unang karangalan ng kanilang batch. Naging first honor siya sa 300 mga estudyante sa batch niya. Ang araw ng parangal sa Manila International School ay isang makasaysayang okasyon at naramdaman ni Emily ang halo ng pagmamalaki at kaba habang siya ay naghahanda para sa seremonya. Puno ng mga estudyante, magulang at mga guro ang auditorium. Nakatayo si Emily sa likod ng entablado. Inaayos ang kanyang uniforme at malalim na humihinga para pakalmahin ang sarili. Nag-day off din si Aling Rosa para makarating. Kuminang ang kanyang mga mata sa pagmamalaki. Nang magsimula ang seremonya, umakyat sa entablado ang punong guro na si Ginoong Reyes para ipahayag ang mga karangalan ng mga mag-aaral. At ngayon, ikinagagalak kong ipakilala ang estudyanteng nagkamit ng unang karangalan. Isang estudyanteng nagpakita ng pambihirang dedikasyon at talino. Kaya ladies and gentlemen, let's have a round of applause for Emily Santos. Nagpalakpakan ng madla habang lumalakad si Emily patungo sa entablado. Kumakabog ang puso sa kaba at excitement. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang nanay niya na nakangiti ng buong pagmamalaki. Habang inaabot ni Mr. Reyes ang medalya, may biglang kumalat na bulong-bulungan sa madla. Isang makintab, itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa labas ng auditorium. Bumukas ang mga pinto. At sa pagkagulat ng lahat, bumaba ang gobernador ng lalawigan, kasama ang kanyang mga security at mga aide. Pumasok sa auditorium ang gobernador general at nanahimik ang silid. Lumapit siya sa entablado ng may determinadong akbang. Nakatuon ang mga mata kay Emily. Kitang-kitang pagkagulat ni Ginoong Reyes habang iniaabot ang mikropono sa gobernador general. Mga ginang at ginoo, isang karangalan ang makasama natin ngayon si Gobernador General Ramon de la Cruz. Kinuha ni Gobernador General de la Cruz ang mikropono at lumambot ang kanyang tingin habang tinititigan si Emily. Emily Santos, ang sipag at tiyaga ay inspirasyon sa ating lahat. Isang karangalan at pribilehiyo ko na ipagkaloob sa iyo ang medalya na ito. Anak ko. Nagsipulasan ng bulong-bulungan at paghanga ang mga tao habang nakatayo si Emily na tila natigilan. Ang isip niya ay naguguluhan. Anak? Ang kanyang isip ay naguguluhan at puno ng hindi makapaniwalang damdamin. Ano ang ibig sabihin ng Gobernador General sa mga salitang kanyang binitiwan? Si Aling Rosa na nakatayo sa gilid ng entablado ay nakatingin na may mga luha sa mata, halo ng pagmamalaki at bigat ng matagal ng lihim. Lumapit si Gobernador General de la Cruz kay Emily. Isinuot ang medalya sa kanyang leeg na may malumanay ng ngiti. Matagal kitang hinahanap, Emily. Sobrang proud ako sa iyo. Napuno ng luha ang mga mata niya, Emily, habang tinitignan ng lalaking nag-aangking ama niya. Naramdaman niya ang paghalo ng iba't ibang damdamin, pagkalito, pag-asa, at isang hindi may paliwanag na pakiramdam ng koneksyon. Habang tahimik na nanonood ang madla, lumapit si Aling Rosa. Nanginginig ang boses. Ramon, papaano mo kami natagpuan? Bumaling ang Gobernador General kay Aling Rosa. Lumambot ang ekspresyon sa kanyang muka. Hindi ako tumigil sa paghahanap, Rosa. Kailangan kong mahanap ang nag-iisa kong anak. Nakatayo si Emily sa pagitan nila.
Nararamdaman ang bigat ng sandali. Tumingin siya sa kanyang nanay. Pagkatapos sa lalaking nagsasabing tatay niya siya at napagtanto na nagbago na ang kanyang buhay magpakailanman sa paraang hindi niya inaasahan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga palakpakan at bulungan ng madla, naintindihan ni Emily na nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay at ang mga sagot na matagal niya nang hinahanap ay malapit niya nang matuklasan. Nakatayo si Emily sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ang isip ay puno ng mga tanong at emosyon. Ang seremonya ng pagkilala ay naging isang malakas na hangin. At ngayon, bilang anak ng gobernador general, papasok siya sa isang mundo na hindi niya kailanman inakala. Patuloy na bumabaon sa kanyang isipan ang realidad ng kanyang sitwasyon habang iniimbitahan sila ng gobernador general na si Ramon de la Cruz. Emily, Rosa, sumama kayo sa akin para sa tanghalian. Marami tayong dapat pag-usapan. Wika ni Ramon. Mainit ang kanyang boses. Dahan-dahang tumango si Aling Rosa. Tila naluluha pa rin sa biglaang pangyayari. Sige Ramon, pagbibigyan kita. Naglakad sila patungo sa nakahintong mamahaling sasakyan sa labas. At habang nauupo si Emily sa malambot na mga upuan, lumanga siya sa marangyang kapaligiran. Ang biyahe patungo sa restaurant ay puno ng tensyon na katahimikan. Bawat isa ay malalim ang iniisip. Ang restaurant ay hindi katulad ng kahit na anong nakita na ni Emily. May mga kristal na chandelier na nakasabit sa kisame at ang mga mesa ay puno ng mamahaling kubyertos at plato. Naramdaman ni Emily ang halo ng paghanga at kaba habang sila'y inaakay patungo sa isang pribadong silid kainan. Habang sila'y nakaupo, tinitigan ni Gobernador General de la Cruz si Emily na may pagmamalaki. Emily, layo na ng narating mo anak. Ang iyong talino at tiyaga ay kahanga-hanga. Siguradong namana mo sa akin yan. Nahihiyang umiti si Emily. Nararamdaman ang bugso ng emosyon. Maraming salamat po sir. Pakiusapog mo na akong tawaging sir. Tawagin mo na lang akong papa. Malambing na sabi ni De La Cruz, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Alam mo anak, matagal ko nang hinihintay na makilala ka. Sumikip ang puso ni Emily sa halo ng kaligayahan at pagkalito. Tumingin siya sa kanyang ina, tapos sa kanyang tatay. Papa, marami po akong tanong. Tumango si De La Cruz. Naiintindihan ko Emily. Dapat lang na malaman mo ang mga sagot. Magsimula tayo sa simula. Bumaling siya kay Aling Rosa. Malumanay ngunit matatag ang ekspresyon. Rosa, bakit mo tinago si Emily sa akin? Bakit ka nawala na parang bula? Huminga ng malalim ang babaeng si Rosa. Bahagyang nanghihina ang kanyang mga kamay. Ramon, hindi naging madali ang desisyon ko. Mahal kita. Pero magkaiba ang ating mga mundo. Hindi ko na kinaya ang pressure ng pagkakaroon ng isang nobyo na katulad mo. Isa lang akong hamak na mahirap na katulong at ikaw. Nakatakda ka sa maraming magagandang bagay sa mundong to. Iniabot ni De La Cruz ang kanyang mga kamay at hinawakan ang kamay ni Rosa. Rosa, wala sa akin ang mga bagay na yun. Mahal kita. Inalis ni Rosa ang kanyang kamay. Nagiging matigas ang kanyang mga mata. Hindi lang yun Ramon. Yung nanay mo. Tinakot niya ako. Sinabi niya na kung hindi ko titigilan ang pakikipagkita ko sa'yo, papatayin niya ako at yung magiging anak natin. Gusto niya ng isang mayaman at makapangyarihang babae para sa'yo, hindi isang mahirap na katulad ko. Napasinghap si Emily. Nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Mama, totoo po ba yun? Tumango si Rosa. Halos hindi na nga niya mailabas ang kanyang mga boses. Oo, Emily. Natakot ako. Hindi ko kayang ilagay ka sa panganib. Akala ko ay mas makakabuti na mawala at itaguyod ka na lang mag-isa. Nagdilim ang ekspresyon ni Gobernador General de la Cruz sa galit at kalungkutan. Ginawa yun ni Mama? Pinalayas ka niya at itinago sa akin ang anak ko? Nanatiling matatag ang mukha ni Aling Rosa. Oo, Ramon. At ginawa ko lang yun dahil sa tingin ko ayun yung makakabuti para kay Emily. Gusto kong protektahan siya at ngayon, pagkatapos ng lahat ng taon, bigla ka na lang lilitaw at umaasa na mapapatawad at makakalimutan ko ang lahat. Hindi yun ganun kadali.
Lumutang ang mukha ni De La Cruz habang tinitignan si Aling Rosa at bumaling kay Emily. Patawad, Emily, hindi ko alam. Kung alam ko lang, pinaglaban kita at ang iyong nanay. Nanikip ang puso ni Emily habang pinapakinggan ang kanilang kwento. Inabot niya at hinawakan ng kamay ng bawat isa. Naiintindihan ko na po. Hindi naging madali para sa inyong dalawa pero magkasama na tayo ngayon at iyon po ang mahalaga. Umiling si Aling Rosa, matatag ang boses. Hindi anak, di mo maintindihan. Hindi ito yung mga bagay na basta-bastang malulutas lang ng isang hapon. Ramon, hindi ka pwedeng basta na lang pumasok muli sa buhay namin at asahan na magiging maayos ang lahat. Tumayo si Rosa. Emily, aalis na tayo. Tumingin si Emily sa kanyang tatay, pagkatapos sa kanyang nanay, na parang naguguluhan. Mama, pakiusap naman po. Ngunit matatag si Aling Rosa. Lumakad siya palabas ng restaurant. Niiwan si Ramon at Emily. Nag-atubili si Emily ng ilang sandali. Tapos sumunod sa kanyang ina. Mabigat ang puso sa mga tanong na walang sagot at mga salitang hindi masabi. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Ramon na makipag-ugnayan kay Aling Rosa. Nagpadala siya ng mga liham, bulaklak at mga mensahe. Umaasang makakakuha ng pagkakataong magpaliwanag at makabawi. Araw-araw ay naghihintay nga siya sa labas ng kanilang bahay. Umaasang magpakita ng senyales na mapapatawad siya ni Rosa. Isang gabi habang lumulubog ang araw, nakita ni Aling Rosa si Ramon na naghihintay muli sa labas. Nilapitan niya ito, bakas ang halo ng galit at lungkot sa kanyang muka. Rosa, pakiusap. Paninimula ni Ramon, puno ng senseridad ang kanyang boses. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nasaktan ka rin ni Mama pero mahal kita at gusto kong itama ang lahat. Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan iyon. Bahagyang lumambot ang mga mata ni Aling Rosa, ngunit nanatili siyang maingat. Ramon, hindi lang tutungkol sa atin. Tungkol rin to sa anak nating si Emily. Kailangan niya ng katatagan at pagmamahal. Hindi ng karagdagang kaguluhan sa buhay niya. Tumango si Ramon. Naiintindihan ko at gusto kong nandyan para sa kanya. Para sa inyong dalawa, pakiusap, hayaan mo akong ipakita na nagbago na ako. Hayaan mong maging tatay ako at katuwang na nararapat para sa inyo. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Naguguluhan ang puso. Hindi madaling magtiwala muli, Ramon, pero para kay Emily, susubukan ko. Isa-isang hakbang. Naliwanagan ang mukha ni Ramon sa pag-asa. Salamat, Rosa, pangako. Gagawin ko ang lahat para makuha ang inyong tiwala at pagmamahal muli. Sa mga sumunod na linggo, niligawan ni Ramon si Aling Rosa na may pagtsatsaga at determinasyon. Naglaan siya ng oras kay Emily. Nakilala siya at pinapakita ang pagmamahal at suporta na matagal niya nang hinahangad. Unti-unti nakita ni Aling Rosa ang senseridad sa kanyang mga kilos at salita. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa hapagkainan, ngumiti si Ramon kina Aling Rosa at Emily. Marami akong na-miss pero nagpapasalamat ako sa pangalawang pagkakataon na ito. Paunti-unti lang pero nagkakasama na tayo. Ngumiti si Emily. Naramdaman ng pag-asa at kaligayahan. Tumango naman si Aling Rosa. Nagsisimulang maghilom ang kanyang puso. Magkasama, sige. Pagsang-ayon niya. Sa sandaling iyon, alam nilang kahit hindi mababago ang nakaraan, ang hinaharap ay puno ng pangako ng mga bagong simula at pagkakataong bumuo ng mas matatag at nagkakaisang pamilya. 15 taon na nga ang lumipas. Mula nang muling nagkita sina Gobernador General Ramon de la Cruz at ang kanyang anak na si Emily Santos. Ang mga taon na dumaan ay puno ng pagpapagaling, paglago at hindi mabilang ng mga sandali ng kaligayahan at hamon. Lumaki si Emily bilang isang matapang, matalino at mapagmalasakit na babae at ang pagkakaibigan nila ni Donald Cruz ay namunga ng mas malalim at mas pangmatagalang pag-ibig. Ang relasyon ni Donald at Emily ay naging isang matibay na haligi ng lakas at suporta para sa kanilang dalawa. Magkasama nilang hinarap ang kanilang pag-aaral at mga unang karera. Palaging hinihikayat ang isa't isa na ubutin ang kanilang mga pangarap.
Natupad ni Emily ang kanyang pangarap mula pagkabata na maging isang doktor at may specialization ng pediatric care. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga pasyente at komunidad ay nagbigay sa kanya ng mataas na pagpapahalaga sa larangan ng medisina. Si Donald naman na palaging naging tapat na kaibigan at katuwang ay nagdesisyong sundin naman ang kanyang hilig sa negosyo. Nagtayo siya ng isang kumpanya na mabilis na umunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kasal ni na Emily at Donald ay naging isang maganda at masayang selebrasyon ng pag-ibig at pangako. Napalibutan ng pamilya at mga kaibigan, nangako silang susuportahan ang isa't isa sa lahat ng hamon at tagumpay sa buhay. Ang kanilang kwento ng pag-ibig na nakaugat sa pagkakaibigan at magkaparehong pagpapahalaga sa isa't isa ay naging inspirasyon sa lahat ng nakakakilala sa kanila. Samantala, si Gobernador General Ramon de la Cruz ay nagbigay din ng malaking sakripisyo. Napagtanto niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maraming oras para sa kanyang pamilya, kaya't iniwan niya ang kanyang posisyon sa gobyerno upang magtuon sa muling pagbuo ng kanyang relasyon kay Aling Rosa at maging isang mapagmahal na ama kay Emily. Hindi naging madali ang desisyon ngunit alam ni Ramon na ito ang tamang gawin. Isang maaraw na hapon, habang nakaupo nga si Emily sa sala sa kanilang maaliwalas na tahanan, nagbabasa ng ilang mga medical na journal, biglang pumasok si Donald. Hawak ang isang maliit na kahon na merong magandang balot. Noong umaga din kasing yon ay nag-pregnancy test si Emily at sinabi ni Donald na gusto niyang siya ang unang makaalam ng magiging resulta nito. "Emily, may ibibigay ako sa iyo," sabi ni Donald na may ngiti. Tumingin si Emily pataas, puno ng kuryosidad. "Ha? Ano yun?" Inabot ni Donald ang kahon sa kanya. Kumikislap ang mga mata sa tuwa. "Buksan mo. Tignan mo kung anong laman." Maingat na binuksan ni Emily ang kahon at nakita ang isang maliit na mga damit pambata. Napuno ng luha ang mga mata niya habang tinitignan si Donald. Napagtanto ang ibig sabihin nito. "Positive pa? Positive yung pregnancy test?" Nanginginig ang boses ni Emily sa emosyon. Tumango si Donald. Lumawak ang ngiti. "Oo, Emily, magiging magulang na tayo." Bumuhos ang luha ng kaligayahan mula sa mga mata ni Emily habang mahigpit niyang niyakap si Donald. "Ito ang pinakamagandang balita na natanggap ko, Donald. Hindi ako makapaniwala." Mahigpit siyang niyakap ni Donald. Ang puso'y puno ng kasiyahan. "Magiging isang masayang pamilya tayo, Emily. Isang tunay, mapagmahal na pamilya." Habang lumilipas ang mga buwan, naganda sina Emily at Donald para sa pagdating ng kanilang sanggol. Ang kanilang tahanan ay napuno ng pagmamahal, tawanan at pananabik sa pagsilang ng panibagong buhay. Ang pagbubuntis ni Emily ay puno ng kaligayahan at mga bagong pagtuklas at laging nasa tabi niya si Donald sa bawat hakbang. Isang gabi magkasama silang nakaupo. Pinagninilayan ang kanilang naging paglalakbay. "Grabe no? Maniniwala ka ba kung gaano ng kalayo yung narating natin?" Wika ni Emily. Nakahawak sa kanyang lumalaki ng tiyan. Ngumiti si Donald. Tinitignan siya ng may malalim na pagmamahal. "Sobrang nakamamangha yung naging paglalakbay natin, Emily. At nagsisimula pa lang tayo." Tumango si Emily. Kumikislap ang mga mata sa kaligayahan. "Wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Napakabuti mong asawa at lagi kang nandyan para sa akin sa lahat ng bagay." Hinawakan ni Donald ang kanyang kamay, puno ng emosyon ng boses. "At palagi akong nandito. Magtatayo tayo ng isang bagay na napakaganda, Emily. Isang pamilya, sarili nating pamilya." Nang isinilang ang kanilang anak na pinangalanan nilang si Anna, nagdala siya ng higit pang kaligayahan at pagmamahal sa kanilang buhay. Buong puso nilang tinanggap ang kanilang mga tungkulin bilang mga magulang. May parehong dedikasyon at pagmamahal na ipinakita nila sa kanilang mga karera. Ang kanilang tahanan ay naging isang pugad ng init at tawanan, at ang kanilang pamilya ay patuloy na lumakas sa bawat mga araw na lumilipas. Lubos ang tuwa ng pamilya ni Donald para sa kanila. Sina Ginoo at Ginang Cruz ay mahal na mahal ang kanilang apo, at ang kapatid naman ni Donald na nakaligtas sa kanyang laban sa cancer ay naging mapagmahal na tiyahin.
Ang mga ugnayan ng pamilya at pagkakaibigan na nabuo sa mga taon ay nanatiling matibay, lumikha ng isang mapag-alaga at sumusuportang kapaligiran para sa lahat. Natagpuan din ni Ramon at Aling Rosa ang kapayapaan at pagkakasundo. Nagtrabaho si Ramon ng mabuti upang makuha muli ang tiwala ni Rosa at muling namulaklak ang kanilang relasyon. Sila ay naging mapagmahal na lolo at lola. Binibigyan si Ana ng pagmamahal at karunungan na parang kanilang sarili ring anak. Isang gabi nga habang magkasama silang nakaupo sa veranda, pinapanood si Ana na naglalaro sa bakuran, bumaling si Emily kay Donald, puno ng pagmamahal ang puso. At kahit hindi man sila magsalita, tila nangungusap naman ang kanilang mga puso sa saya at damdamin na kanilang nararamdaman. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi pa tayong makagawa ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.